Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Naging usap-usapan nga ang isyong ito sa mundo ng social media at sa ating buong bansa. 32 million voters ni Vice President Sara Duterte handang tulungan at magdodonate umano para sa opisina ng Vice Presidente upang matulungan itong si Vice President sa kanyang budget. Dito nga natin makakita mga kapatid ang kabayan or ang tinatawag nating bayanihan ng ating bansa or ng ating mga mamamayan upang tulungan itong opisina ni Vice Presidente upang mas makatulong pa siya sa ating mamamayan at sa ikaunlad ng ating buong bansa. Dito nga natin makikita mga kaibigan na ang unity o ang pagkakaisa ang tunay nga talagang magpapaunlad o magpapaataas sa ating ekonomiya ng bansa kapag tayo ay nagkakaisa. Ngunit sa kasamaang palad, meron talagang mga tiwaling mga gobyerno na ayaw na gawin or ayaw gawin na tutol sa ginagawa ng ating mga mamayan na tulungan itong si Bibi Sara Inday Sara Duterte dahil nga alam nila mga kaibigan na gagamitin lang daw ito ni VP Sara upang ibulsa at panlaban sa kanyang mga kalaban dito sa gobyerno. Ngunit tayong mga nakakaalam kung ano talaga ang ugali ng mga Duterte ay tunay ngang may integridad at tunay na may pusong sa pagsisilbi at sa kinabukasan ng ating bansa pati na rin ang kanyang mga mamamayan. Kaya kahit anong sabihin ng ating mga kalaban, katulad na lamang nitong si Tambaluslos Romualdez, si Kimbo na tinatawag na runway girl ng HOR, pati na rin itong si Saldico at pati na isama na rin natin itong si Presidente Kuting na patuloy na kinakalaban or talagang maraming sinasabi patungkol dito sa pinaggagawa ni VP Inday Sara sa mga issue na kinakasangkutan niya na wala namang katotohanan dahil wala naman silang ebidensyang maipakita. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po maraming salamat and may God continue to bless our country, the Philippines. Mr. COA Representative, Madam COA Representative, sino po ba sa amin dito sa kabuuan ng House of Representatives ang merong notice of disallowance? Nako, lahat po, malamang. Kaya sabihin niya, mawalang galong na po sa inyo, sir. Opo. 99% po meron kayong notice of disallowance. Lahat ng ano mga kaya? totoo. O paano ngayon? Yun ang malaki, totoong katotohanan kong. So nagtatanong ka tungkol sa disallowance na hindi pa sinasagot, samantalang ikaw ay meron din? Pati Makabayan Black ko, meron yan. Oh, merong nakasulat sa Biblia. Oho. Ha? Huwag mong titingnan kanya. Oho. Yung muta nung kapatid mo. Oho. Ang tingnan mo ay nakahambalang sa sarili mong mata. Baka mas malaki pa yung nandyan. Oo, nakalagay pa ron eh. Totoo. Parang isang punong kahoy ang nakabara sa kanyang mata eh. Ano ibig niya sabihin? Umalis ka dyan sa likod ng puno na yan. Oho. Kasi natatakpan ka eh. Hindi mo nakikita yung katwiran eh. Lumabas ka dyan para makita mo yung totoo. Kasi medyo nababara yung paningin mo eh. Ayun. Kumbaga sa gera din. Opo. Alam na ng kalaban mo, wala ka ng bala eh. Oho. Ha? Tama po. Naghihintay ka lang, katapusan mo na kanya. Kasi kabisado nila sa laki ng tinga. Hayaan mo siyang magpaputok mauna. Bilang nila yung bala mo. Magkano ang binigay? 700 million? 733 million ang natira ko. O pang ano lang, pang sweldo. Ha? Pambili lamang ng pagkain. Oho. Wala na siyang pambili ng bala. Sa palagay mo ba? Palagay mo ba magtatagumpay yung opisina na yun sa kawalan mo ng bala? Oho. Tatawanan ka nung kalaban mo. So paano ngayon yan? Ganun ba yung ganun ba yung layunin? Oho. Aba, tandaan mo, Nelson. Ang opisina niya ay pangalawang pinakamataas sa ating pamahalaan. Ganun ba ang pagtuturing mo?
Mhm. Na ganun na lang ang tingin ng tao sa kanya? Ganun ba yung gusto mong gawin? Baka maawa ang tao sa kanya. Nako, yun ang delikado. Ang mga Pilipino pa naman kong kapag ka-underdog, kinakaawaan, ay kukuha ng simpatya po yan. Paano gagawin mo? Talagang maawa sila dyan. Yan, oo. Kailangan ba niya sabihin sa tao, pasensya na po kayo? Totoo naman eh. Pero baka ang mangyari dyan, ang magpupuno ng pagkukulang na yon, mga tao na nag-aalala na baka maging kawawa ang kanyang figura sa pananaw ng taong bayan. Aha. So, maaaring gumawa silang para, sige, mag-donate na lang tayo. Aha. Bigyan natin siya rin mula sa atin na tayo nang magkusang mag-donate para yung nawala sa kanya, punuan na lang natin. Aha. Ganun ang mangyayari siguro eh. Ay, naku. Anyway, kung siguro doon sa part naman ng siyempre may mga tao din po na nagkokomento. Di ba dapat din naman talagang alamin natin kung saan nila ginugol ang mga pera, bondo ng taong bayan. Kasi perde naman ng taong bayan yan eh. Hindi ba karapatan din naman naming malaman kung saan niya po yung ginugol? Lalo pa nga meron pong report na hawak sila ng particular na po ang Commission on Audit na lumilitaw na parang hindi nagastos ng tama yung pondo ko. Sana. Opo. Sana. Totoo naman yun eh. Sana kung ang layunin talaga ay ganun lang. Aha. Na talagang, halimbawa, pag sinagot mo ng ganun, Gawala. huminto ka na doon sapagkat naipaliwanag niya na. Ayun. Ganun kaya ang magiging katapusan nito? Ayun. Nakikita mo eh. Ulit-ulit. Iba na yung ano eh. Iba na yung paraan. Hindi na yung magtatanong para malaman mo eh. Nagtatanong para magpahiya ka na eh. Madali namang kwentahin yun din. Bagay Ngayon, yan. bago mangyari yun, meron tayong inaalagaan na tradisyon. Yun ang aking Aha. yun ang aking gustong malaman sa mga kasama ko sapagkat sa tagal ko na sa Kamara din. Opo. Sinabi ko nga sa kanila eh. Ano ba yung point of entry ko rito sa House of Representatives? 2004. 2004. Yes po. 13th Congress. Ngayon, 19th Congress na tayo. Bilangin ninyo. Sa haba ng panahon na yan, ilang Vice President na yung nakita ko. Opo. Kung ang pag-uusapan ay yung Opo. pag-approve ng kanyang budget. Di ba? Ayan. Dumaan si Vice President Binay. Opo. Dumaan si Nolo de Castro. Opo. Lenny Robredo. Opo. Oo. Palaging ganun eh. Aha. Pati Pangulo. Pangulong Duterte, Pangulong Pinoy, Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Aha. Palagi ang sinasabi, pagka budget na ng presidente o pangalawang pangulo, Your Honor, in line with the time-honored tradition of the House of according courtesy to the office of the President, ganun eh, I move Opo. to terminate the consideration of the budget of the office of the President. Palakpakan na yun dyan. Ay, opo. Alam mo ang basihan doon, alam mo yung batayan, yung kaukulang paggalang sa opisina ng dalawang pinakamataas Opo. na leader ng ating bansa. Alam mo, pwede mo pang idagdag yun eh. Maski na yung hudikatura. Sa opo. Palaging ganun din. May nagtatanong parang lang, formalidad eh. Opo. Formalidad. Pagkatapos ngayon, Oho. bakit mo iibahin? Pinaalala ko nga sa kanya, Madam Chair, nakalimutan mo na ba? 2022 budget. Ha? Noong 2022, tumayo ka ako si Congressman Nonoy Libanan, yung ating minority leader. It took him only 13 minutes. He moved to dispose the consideration of the OBP budget. At dagli-dagli rin naman tumayo ako yung majority leader, Manix Dalipe, Opo. para segundahin ang kanyang motion. 13 minutes. 2022. Nakalimutan niyo na po ba yun? 2023. Sino ang tumayo? The presidential son, Sandro Marcos. Senior Deputy Majority Leader. Opo. Anong sabi niya? Ganun din. In line with the time-honored tradition well kept by this House, I move to terminate the budget of the OBP. Aha. Nag-object si Franz Castro. Opo. Makabayang black ng time na yun. Opo. No, the objection was so revolting. Opo. I object. Ganun eh. Talaga alam mo naman sila eh. Opo. Ha? May kamay pang ganun. I object. O pag may objection sa rules namin, let us divide the House. Ayan. O dinivide. O sino po kanya ang sasang-ayon doon sa objection ni Franz Castro, itaas po niyo yung kamay. Opo.
O silang tatlo lang ang nagtaas. Aha. Sino po yung sumasang-ayon sa motion ng ating Senior Deputy Majority Leader na ipahinto na po ang pagtatanong sa budget ng opisina ng Vice President? O, botuan lahat. Opo. So natalo yung objection. Objection, opo. Anong ibig sabihin yan? In-uphold ang tradisyon. Ayun. O bakit ngayon? Tinanong ko, Madam Chair, ito po bang tradisyon na to na ating pinangalagaan sa mahabang panahon, katapos-tapusan nga, 2022, inaalagaan pa natin, 2030, pinalagaan. 2024, bakit po ang nangyayari? Hindi na po natin igagala ngayon. So ano pong katwiran? Bakit sinagot naman ni Chair Kim Bokong na nung tinanong niyo siya, ang sagot niya, opo, ginagalang pa naman po natin yan. Di ba yun po naging sagot niya ko? May problema. Hindi ganun sagot. Oho. Sabi ko, are we now setting aside or discarding this tradition? Oho. Okay, yun ang unang tanong, gago. If we are discarding this tradition today, is this committee authorized to do that? Okay. Opo. O, sabi niya, short answer to both questions. The answer is no. Aha. O ibig sabihin, ginagalang pa rin natin Opo. ang ating tradisyon. Yung nung isa, ay hindi po kaya ng kumiting ito na itapo ng isang tradisyon. Aha. Sa makatuwid, nauwi kami doon sa pagsang-ayon Sa pag, na kailangan igalang pa rin natin hanggang ngayon yung tradisyon. tradisyon. So, kung ganun po ang sagot ninyo, Madam Chair, Aha. I now respectfully move to terminate consideration of the budget of the Vice President. ayun. Ang problema, In line, hindi ko na sinabi yun kasi nandun na yung premise eh. Total, ginagalang pala natin ang tradisyon na yan, I now move. Ito, nag-object na naman yung Makabayan Black. Let's divide the house. Yan. Ang nangyari kabaligtaran eh. Nabaliktad nga po ang pangyari ko. Hindi sila bumoto sa akin. So, ibig sabihin, ayaw pa rin nilang igalang yung tradisyon. Hindi na sinunod. Ibig sabihin, sinasabi nung... lip service eh. So, yung kanilang pagkakasabi na ginagalang nila ang tradisyon, yung gawa ay kabaligtaran. Well, ako naman ko, ito naman yung punto ng iba. Hindi naman kaya yung, bagamat sinabi ng presiding officer, na, well, ginagalang para natin yung tradisyon na yan, alam nyo naman ko, may mga tradisyon na lumilipas ang panahon. Minsan talaga, nababaliwala at hindi na po nasusunod ang mga tradisyon. Hindi kaya yung pagkakataong ito, baka naiba na po. Baka Hindi na applicable. Oo nga. Kasi O, may sige. mga tradisyon ito. Sasakyan kita sa salita Opo, mo yan. O di, merong formal na mechanism dadali natin sa plenary kasi po yun ang nalagay sa tuntunin eh. Ganun ang magiging setup dapat. Formally po nating inaalis ngayon ang tuntunin sa mahabang panahon na naging tradisyon. Huwag na po nating isaalang-alang ang opisina ng Vice President. Alisin na po natin ang tradisyon na kumakapit dyan. Ayun. A-approvein ngayon in plenary. Sa buong lahat Majority ng lahat ng miyembro ng House of Representatives. Yun pa lang dapat na setup. Dapat ganun muna. Sabi ko nga sa kanila, we are ruled by parliamentary procedures. Parliamentary procedures grow from and enriched by experiences, traditions, and precedents. Kinakailangan, dali mo muna sa plenary para sa aksyon ng nakararami. Ganon. Para sa ganon ay itapon mo na ang isang tradisyon. Ayun. Wala pa eh. Opo. Bakit inunahan mo yung tradisyon? So, di namumulitika ka. So, dapat pala, kasi harapin natin ang katotohanan ko. May mga tradisyon noon pa man. Tayo bilang mga Pilipino, sa pagsapit ng panahon ito, mga tradisyon ngayon ay nababaliwala. Nakakapanghinayang, ano? Kasi maganda ang tradisyon Pilipino, pero sa makabagong panahon ay hindi na po nasusunod. Ngayon, dito sa pangyayari ito, kung yun pala, at ang tradisyon, kung gusto natin palitan, baguhin na nito. Ang kabuuan pala ng Kongreso dapat na magpasya. Nakasulat kasi sa tuntunin eh. Ayun! Kasi kung tinanong nila ko doon, dala-dala ko yung the rulings of the chair. Sabi niya, ipakikita ko sa kanila. In order to break that tradition, sabi niya, it has to be supported by the majority of the members of the House of Representatives. Ang ibig sabihin nun, plenary. Committee yung committee lang kami. Kaya ang tanong ko, ito bang committee ito? Merong otoridad para itapon yung sabi niya, no. Okay, kaya nga. Natuwa ako ngayon. Kaya pala ganun ang sagot niya. So sa magawit, sumang-ayon pala sila ngayon. Kaya natuwa ako eh. If that is your answer, Madam Chair, I now respectfully move. Kasi ang alam ko, bumalik na kami sa tradisyon eh. Ibig sabihin, magpapasakop na sila, magpapatali na sila
sila sa tradisyon, wala nang magtatanong. Tama? Tama. Oo, di nag-move na ako. Objection kanila. Di natuwa naman ako. Alam ko, pag nag-object, kagaya din ng nangyari nung nakaraan, na wala yung objection na yun, hindi pinakinggan ng objection, ang pinakinggan yung motion pa rin. Alang-alang. Opo. Alang-alang sa pagsunod do sa tradisyon. O wala rin eh. Kung sabi ko, Opo. double standard. Ha? Oo. Yung sinasabi mo, taliwas sa ginawa mo. Aha. Well, ako ko nga, kasi kami ni Nelson, hindi po kami mambabatas, hindi namin alam yung rules na gano'n, ano, ha? Kasi kung ang pag-uusapan po ay tradisyon, kung ako si Congresswoman Sheila Kimbo, nung time na yun, baka sabihin kong, hindi na po natin susundin ang tradisyon na yan sa araw na ito, kasi iba po ang sitwasyon ngayon, iba po ang sitwasyon noon. So, Oo, hindi, sasagutin ko lang. O, yun. Sino ka? yun palang mangyayari. Ikaw ba? Oho. Ay may karapatang sabihin mo yan sa pansarili mong opinion. Ayun, oho. Kasi ko nga, yan din po ang sentimiento na napakarami sa social media. Kasi nga, hindi nila naintindihan yung rules na yan, ha? O, kaya nga natin pinapaliwanag. Yun, O, opo. tingnan mo, halimbawa, sa mga batas natin, may tinatawag na landmark decision. Landmark decision. Kaya sinasabing landmark decision. Yung desisyon na yon, napakalaki ng naging epekto sa lipunan. Oho. Isang matibay na desisyon na ginawa ng Korte Suprema. Pero pagkatapos ng 30 taon, 50 taon, babaguhin yung landmark na yun eh. Oho. Pero merong isang desisyon na gagawin para baguhin yun. Opo. Isang panibagong landmark. Oh, gagawin niya ngayon. We are reversing that landmark decision. Oh, isa sa mga desisyon na yan, ibigyan natin ng paghalimbawa. Ayun, kaya pala. Oh, merong mga naunang desisyon, siguro 30-40 years ago. Opo. Naalala mo yung isang relihiyon na kung tawagin ay Saksi ni Jehovah. Ito, Opo, for opo. purposes of discussion. Walang intensyong anuman. Walang Opo. intensyong ano man. Parang magliwanag sa atin Yes, kung po. paano pinapalitan. Dito, Korte Suprema na pinag-uusapan. Opo. Kayang palitan, pero gagawa ng panibagong ruling. Okay. Doon, mga siguro 1950s or what, ang nakalagay doon, kasi hindi sila sumasaludo sa bandila. Opo, labag sa kanila yan. Labag sa kanila yun. Paniniwala nila. Oo. Flag racing. Meron silang sinisitas na talata. And sabi ng Korte Suprema, ganito yan eh. Yung hinihingi na paggalang Opo. ng ating saligang batas, hindi naman katapat ng sinasabi ninyong pagsamba. Hindi paggalang lang naman ang ibig sabihin. Ibig sabihin, sumaludo ka Opo. sapagkat Pilipino ka. Opo. Bahagi ng paggalang. Oh, yan. yun ang ruling noon. After 30-40 years, binago. Okay. Aba, meron silang karapatan kasi tuntunin ng kanilang paniniwala. O sa makatwid na okay. baligtad. Mas nanaig. Bakit ko sinasabi ito? May pagkakataon na baguhin yun. Opo, Ngayon, opo. balik tayo sa tradisyon namin. Papayag ako, bakit hindi? Pero kinakailangan idaan lahat. Aha. Sa isang mekanismo. Halimbawa, ang una kong gagawin, o sige, total, gusto nyo magbago na lahat. Unahin na natin ang pagbabago dito sa mga komite. Ayan. Oho. Meron tayong tradisyon dito, pagka magsisimula na yung interpellation, yung unang-unang magtatanong, palaging miyembro ng minority. Ayan. Opo. Kahit- Tradisyon niyo po talaga yan. Totoo. Kahit na ikaw ang pinakahumuling dumating. Opo. Oho. Kahit hindi ka nagpalista. Basta't ang unang isipin mo, ikaw Miyembro ng minority. nakaupo ka ron alas 7:30 ng umaga. Oh. Pero hindi ka miyembro ng minority. Opo. Hindi. Majority si Opo, Nelson, oo. Oh, Halimbawa. ikaw minority ka. Si Nelson majority. Kauna-una siya. Pero si Nelson dumating 7:30 ng umaga. Opo. 7:30. Nagpalista ka 7:30. Si Jen dumating 9:30. Miyembro ko ng minority. Kararating mo lang minority ka. Oo. Baka magiging congressman tayo dyan. Okay? Siyempre, oo. Kung tutuusin mo, Dapat si Nelson ang mauna doon. siyempre, nauna ng 2 oras sa'yo eh. Nauna ako eh. Pero dahil sa tradisyon, Oho. palaging ikaw. Ayun. So, sasabihin ko ngayon, alisin na yung ano na yan. Tradisyon yan. Oo. First come, first serve dapat eh. Kung sino yung nauna nagpalista, yun na lang. Dapat. Nakasalig yung ako sa tuntunin. Oo. At yan ang pinakamakatarungan. Oo. Oh, bakit ako nagpapasakop diyan kahit masakit ang ito yung minamarkahan. So either irregular, excessive, unnecessary, unconscionable, blah blah blah, malalagay ka sa notice of disallowance. Ngayon, sabi ko, nasaan na ang estado niyang notice of disallowance? Ito pong notice of disallowance na ibigay na po namin sa management. Ibig sabihin, Office of the Vice President Opo, doon sa opisina. noong August 24, 2024. So, kailan lang, di ba? Bago lang po. Oo. Meron po siyang 6 na buwan para sagutin ito. Isipin mo, 180 days. 6 months pala yan. Sa makatwid, Opo. yung Office of the Vice President, pwede siya sumagot
hanggang Pebrero 2025. Oo. Hindi pa siya nagsubmit ng sagot kasi meron pa siyang Ala. plaso na anim na May period pa. buwan. O ngayon sabi ko sa kanya, yun bang notice of disallowance contestable? Yes, sir. Ayan, oo naman. Yan bang kakong notice of disallowance appealable? Nagtalo pa kami sa appeal. Kasi po yung appeal, alam ko na yung appeal. Pag appeal, kunyari, dito sa inyong unit, Opo. dinismiss nyo, mag-a-appeal siya sa commission proper, appeal ang tawag. Pero wag mo na nating ano yun kasi sa amin, hindi naman kami sa ulado yung mga terminology yung ginaga sa amin. Basta sagot, appeal. Appeal po yan, tama naman, Alang-alang sa pagkaunawa lang na mabilis. Opo, kanya. Hindi siya pupunta sa COA proper kasi sa inyo hindi pa kayo nag-uumpisa eh. Hinihintay mo nga yung sagot niya eh. Doon pa. Oo. Anong gusto nating ipaliwanag doon, Nelson? Jen? Opo. Sasagutin ng opisina ng Vice President sang-ayon sa kanyang pagkakaunawa sa ginawa niya. Oo. Okay, sasabihin niya, hindi po dapat disallow dito. Dapat i-allow nyo sapagkat nagkamali. Kukontrahin niya yun. Ha? Mag-a-argue siya din. Opo. At ipakikita niya sa abot ng kanyang kakayahan, meron naman silang abogado, hindi po. Ang pagkaunawa po nyo ay ganito. Ang amin pong pagkaka-interpret sa ginawa ninyong parametro, ganito po yun. Ibig sabihin yan, kukontesin niya. May pagkakataon na maaaring manalo yung Vice President. Pwede niyang palitawin. Kasi kung minsan, hindi nakita ng auditor lang yun eh. Tama. Auditor lang yun. Kung minsan, walang abogado sa unit niya eh. Kung halimbawa lumitaw na tama yung Office of the... Sa akin lang naman ha. Ano ang ating gustong palabasin dito? Walang pinali pa dyan eh. Sasagot pa lang, mag-a-argue. Iko-contest niya yan, i-a-appeal niya yan sa katapos-tapusan ng daigdig. So wala pang bearing Bakit dapat. ngayon sabi ko doon sa COA, Opo. tama ba ka ako na yung mga kasama ko? Ganun pa lang kalagayan, sasagot pa lang. Yun pa lang Ang pangalawang estado, pangulo, oo. tama ba ka ako nung nakaraang isang araw na pinasimulan itong hearing na to, ang mga kasama ko rito ay naglululundag. Oo. Nagalit pa yung isa eh. Hindi po naglulundag. Naglulundag. Baka hindi naman si Tagalog masaya. Ang ibig ko lang sabihin, naguunahan pa kayo na pagdamba Oo. sa opisina ng Vice President. Gusto nyong magunahan kayo eh. Ha? Samantalang, kayo po naghihintay pa eh. Kung ano po ang isasagot ng pangalawang Pangulo. Oo. Hindi po ba nyo kami papayuhan? Payuhan nyo po kami. Kasama na ako doon. Oo, tama nga. Payuhan nyo kami. Sabi niya, hindi daw... Kailangan ko bang magtatanong na ngayon o hindi? Because if I do that, I will be more popis than the Pope. Oo. Hindi ko po masasagot kasi po, kayo po hindi nga, payuhan mo lang kami. Ayaw magpayo. Payuhin mo kami. Oo. Dapat na ba kaming magtatanong sa gayong ikaw, hindi mo ba pala natatanggap yung argumento at pagsagot ng pangalawang Pangulo? Hindi ka ba matatawa sa amin? Tingnan mo kahit itong mga... Dapat ko na bang Nagdadadamba na sila. Ayaw niya naglulunod. O sige, nagdadadamba. dapat ko na bang gamitin itong report ninyo laban sa tanggapan ng ganito? Isipin mo, Sasagutin pa lang. sasagutin pa lang. Hintayin mo naman yon, respeto mo na lang sa opisina ng Vice President. Sasagot eh. Bakit hindi pa siya sumasagot? May 6 na buwan pa siyang sumagot eh. Piniprepare mabuti. Katapos-tapos, anong malay mo kalimbawa na sagot niya? At medyo tumama. At sinabi, oo nga pala. Ito naman So, pala. allowed. So, Ayun. wala na yung mamamatay na yung Wala na. Notice of disallowance. disallowance. Kasi Oo. allowed eh. Naipagtanggol niya yung sarili niya. Ayun. Ngayon, bakit ka magtatatanong ngayon? Ba't ka maglulundag? Ha? Hindi mo pa nga alam kung ano yung laman nito kasi alam mo ang lata, ano? Wala namang label. Nakala mo ang laman sardinas. Nagtatatong ka na, inaakala mo yung laman ay sardinas. Tatanong na, Bagoong pala. Bakit maalat yung sardinas? Hindi mo nga alam kung saan. Nakuha mo ibig ko sabihin? Tama po. Kaya akong ginanon ang pagtatanong para lang maipadama ko sa aking mga kasama. Mga kasama, parehang masyado tayong adelentado. Aha. Kaya nga ako'y nagpakababa na rin, sabi ko doon sa COA. Payuhan mo nga kami. Pati ako isama mo na ron. Opo. Payuhan mo ako. Ayaw niya ayaw naman niya akong payuhan. Opo. Ay mukhang... ay, nako. Nung narinig ko nga yun ko, doon ako Naunawaan mo, di ba? ko yung- Yan ang sinasabi ko. Naunawaan ko eh. Aha. Sabi ko, ganun palang sitwasyon. Yun palang Kasi proseso. kung hindi kayo Yun ang nagsalita, estado. ang imahe dyan, Oo. merong katiwalian, merong yun nga, Parang yung- pinagtatakpan. na hindi sinasagot. Kasi nga meron ng notice eh. Paano Parang kung nadating. halimbawa, Oo. humaba itong usapin na to? Halimbawa, nakaharap yung COA. Opo.
Mr. COA Representative, Madam COA Representative, sino po ba sa amin dito sa kabuuan ng House of Representatives ang merong notice of disallowance? Nako, lahat po, malamang. Kaya sabihin niya, mawalang galong na po sa inyo, sir. Opo. 99% po meron kayong notice of disallowance. Lahat ng Ano mga- kaya? Totoo. O paano ngayon? Yun ang malaki, totoong katotohanan kong. So nagtatanong ka tungkol sa disallowance na hindi pa sinasagot, samantalang ikaw ay meron din? Pati Makabayan Black ko, meron yan. Oh, merong nakasulat sa Biblia eh. Oho. Ha? Huwag mong titingnan kanya. Oho. Yung muta nung kapatid mo. Oho. Ang tingnan mo ay nakahambalang sa sarili mong mata. Baka mas malaki pa yung nandyan. Oo, nakalagay pa ron eh. Totoo. Parang isang punong kahoy ang nakabara sa kanyang mata eh. Ano ibig niya sabihin? Umalis ka dyan sa likod ng puno na yan. Oho. Kasi natatakpan ka eh. Hindi mo nakikita yung katwiran eh. Lumabas ka dyan para makita mo yung totoo. Kasi medyo nababara yung paningin mo eh. Ayun.